Yo, what's up mga ka-idol? This is Aniver TV again. Siyempre, kung napadayo kayo dito at napadalaw sa aking munting YouTube channel mga ka-idol, ay huwag nyo naman kalimutan mag-subscribe and i-click yung notification bell button and click all para ma-update pa kayo sa mga bago pa nating i-upload dito mga ka-idol. At syempre, nag-upload na rin tayo sa ating Facebook page mga ka-idol. Ay huwag nyo naman kalimutan mag-follow para ma-update pa kayo sa ma-notify din kayo sa ating pang mga i-upload dito. Marami tayong i-upload dito na mga NBA history noon at sa kasalukuyan mga ka-idol. Sa video natin mga ka-idol ay si Michael Jordan ang itinuturing na karamihan na the greatest of the all time na talagang binago niya ang mundo ng basketball at pati na rin sa marketing ng sapatos mga ka-idol. Kaya naman sa video na ito ay pag-uusapan natin pinakamalaking pagkakamali ng Adidas sa kanilang kalibre ni Michael Jordan. Malalaman nyo na dito at kung paano nila nilalait si Michael Jordan ng kumpanya ng Adidas mga ka-idol. So sa kwento nito mga ka-idol, si Michael Jordan na nga pala ay gusto niyang makapirma ng kontrata sa Adidas bilang isang endorsers mga ka-idol. Yun nga lang, ayaw sa kanya yung taon niya. Adidas. Kaya no choice naman si Michael Jordan ay pumirma na lang sa ibang kumpanya at pumunta na lang siya sa Nike mga ka-idol. So, para mas lalo natin maintindihan yung video, ay samahan niyo ako na panoorin yung video na nanggaling kay Dimflex. So, subscribe natin si Idol Dimflex mga ka-idol. Huwag niyo nang kalimutan. Bisita nyo na lang yan, search nyo na lang yan, at syempre panoorin yung mga video, maraming mga video yan ina-upload. At syempre doon tayo nanguha ng video para meron tayong may review dito mga ka-idol. So yun, huwag na natin itong papatagalin mga ka-idol at ipi-play na natin to. Sa video na ito ay pag-uusapan natin ang pinakamalaking pagkakamali ng Adidas kay Michael Jordan. Totoo nga ba na nilait nila itong si MJ? Well, balik tayo sa nakaraan. 1980s, panahon na namamayagpag pa ang dalawang kumpanya na tinatawag na Adidas at Converse. Maraming mga NBA players ang nangangarap noon na makapirma ng kontrata para sa naturang mga shoe companies, partikular na sa Adidas. At isa na nga dito, ang isang player na hindi pa naglalaro sa NBA pero siya pala ang magiging dahilan ng pagbabago ng market ng Adidas at ng Converse. At ito ay si Michael Jordan o kinikilala ng karamihan na GOAT o greatest of all time. Si Michael Jordan ay talaga namang gusto ang brand na Adidas. Sa katunayan nga ay tuwing practice game lang noong college sa North Carolina ay Adidas talaga ang kanyang sinusuot. At tuwing official game ay Converse naman dahil nga sa kontratang ibinigay ng Converse para sa kanilang coach na si Dean Smith. Nangangahulugan lamang na nakatali ang sintas ng Converse tuwing laro dahil sa kontratang ibinigay ng naturang kumpanya. Ngunit kung si MJ ang tatanungin ay wala ng pag-atubili na sapatos ng Adidas ang kanyang susuotin. Lumipas ang panahon at na-draft itong si Michael Jordan bilang 3rd overall pick ng Chicago Bulls noong 1984 NBA Draft. Maraming tumatakbo sa isipan noon ni Michael Jordan, partikular na sa offer ng Adidas. Inaasahan niya na siya ay mabibigyan ng pagkakataon na makapirma ng kontrata sa kanyang pinapangarap na brand. Ang distributor ng Adidas ay gusto sanang bigyan ng kontrata si Jordan. Ngunit ang executive ng Adidas ay mas gusto ang mga matatangkad na player, partikular na ang mga sentro. Well, noong panahon na yon ay ang pinakakilalang NBA superstar nga na nag-i-endorso sa Adidas ay itong si Yun mga ka-idol, kumbaga ito talagang malaking pagsisisi ng Adidas mga ka-idol. Kung talagang pinatos na nila yon, kung pinapirma na si Michael Jordan, talagang sila yung mamayagpag hanggang sa ngayon. Tunay na mamayagpag naman sila ngayon, pero sila yung sisikat palalo at mas angat pa sa ibang brand ng sapatos mga ka-idol. Grabe, sayang. si Kareem Abdul-Jabbar. Alam naman natin na matangkad talaga itong si Kareem at tingin ng Adidas ay yun ang dahilan bakit tinatangkilik ng mga fans ang kanilang brand kabila ng mas maraming NBA superstar noon ang nag-e-endorso sa Converse, katulad na lamang nila Dr. J, Magic Johnson, Larry Bird at iba pa. Dahil nga wala pang natatanggap na tawag si Michael Jordan sa Adidas ay nagkaroon nga ng ugnayan ng Converse at itong si Jordan.
Inoferan nga siya ng Converse na babayaran siya ng $100,000 kada taon at itatrato siya na parehas katulad na lamang ng mga NBA superstar na nakapirma na sa kanilang brand. Ngunit nang tanungin nga sila ng tatay ni Michael Jordan na kung meron ba silang makabagong ideya ay natahimik nga silang lahat at hindi nakasagot. Dahil sa pangyayaring yun ay nalaman agad ng partido ni Jordan na hindi para sa kanya ang Converse. Matapos nga nito ay dito na pumasok ang di hamak na maliit at paluging kumpanya na tinatawag na Nike. Nung time na yun ay mga idol ay sa story natin, sa story ng Nike, sa mga panahon nito ay hindi pa masyadong namayagpag yung Nike. Di naman kaka-start pero di nga lang di gaya ng Adidas sa Converse na malaking kumpanya. Kumbaga para sa akin si Michael Jordan yung kaya namayagpag yung Nike hanggang sa ngayon. Talaga namang desperado na ang kumpanyang ito para makabawi sa kanilang pagkalugi. Ngunit karamihan nga ng mga NBA superstar noon ay walang interes para maging endorser ng kanilang brand. Sa katunayan nga mga repay, ito nga lang si Moses Malone ang pinakakilalang NBA player ang nag-i-endorso sa Nike. Dahil nga walang NBA superstar ang gustong pumirma sa kanilang brand ay nag-crease ang Nike at tinignan ng 1984 NBA draft at ito nga si Michael Jordan ang kanilang nakita na may potensyal para maging NBA superstar. Pero hindi nga yun naging madali para sa Nike dahil ayaw nga ni Michael Jordan na makipag-ugnayan sa brand na ito. Sa katunayan nga ay sinabi mismo ni Jordan sa kanyang agent na wala siyang interes sa Nike at gawin mo na lang ang lahat para kunin ako ng Adidas. Walang agent ni Jordan noon na si David Falk ay gustong bigyan ng tsansa ang Nike. Kaya naman tinawagan ito ang magulang ni Michael Jordan para mapapayag nila itong si MJ. Pumayag naman si Michael Jordan na pumunta sa meeting at agarang ang pinakita ni Peter Moore na head designer ng Nike ang kanilang bagong disenyo na binubuo ng kulay pula at itim na sapatos at ayon nga po sa mga kwento ay hindi daw natuwa si Michael Jordan at sinabi na hindi niya daw susuotin yon dahil kulay daw yon ng Diablo. Dagdag ko na din mga repa na sinabi nga din ni Jordan na kaya gusto niyang pumirma sa Adidas dahil mas gusto niyang magsuot ng low-cut na sapatos. Dahil dito, agad sinabi ng Nike na gagawan agad si Jordan ng kanyang gustong design na sapatos, bagay na taliwa sa ibang kumpanya. Karaniwan kasi ang mga repa, ang mga brand endorse ay sinusuot agad kung ano ang ibinigay ng isang brand, bagay na hindi nangyari kay Michael Jordan. Bukod pa doon mga repa ay binigyan nga din siya ng pambihirang kontrata na 5-year $500,000 kada taon na noong time na yun ay talaga namang napakalaki na, lalo na't kung ikukumpara mo sa ibang mga naunang NBA players katulad na lamang ni James Worthy na merong $150,000 per year sa brand na New Balance. Bukod pa doon mga repa, ito nga isang malaking sugal para sa Nike dahil una sa lahat ay wala pa namang napapatunayan at hindi pa naman na ipapakita ni Michael Jordan ang kanyang kalibre sa NBA dahil tulad ng nasabi ko kanina, ang naturang kumpanyang ito ay palugi na. Kaya naman bukod sa $500,000 kada taon ay meron tatlong kondisyon ng Nike kay Michael Jordan bilang proteksyon ng kumpanya. Kailangan niyang makuha alinman sa tatlong kondisyon sa unang 3 taon niya sa NBA. Ang una ay kailangan niyang manalo ng Rookie of the Year. Pangalawa ay dapat siyang mapasama sa All-Star. At pangatlo ay mag-average siya ng at least 20 points per game. Sa kabila ng napakagandang offer ng Nike ay nagbigay pa din ng interes itong si Michael Jordan sa Adidas na kung saan pag natumbasan ng naturang kumpanya ang offer ng Nike ay siguradong pipirma itong si Michael Jordan. Ang distributor ng Adidas ay gusto sanang tapatan ang offer ng Nike pero ang executive ng Adidas ay hindi pumayag gawa daw ng height ni Michael Jordan na masyado nga daw maliit at hindi angkop para sa kanilang kumpanya. Dahil ang Yan ang sinasabi na binubuli sa Michael Jordan. Dahil lang sa height. Hanap nga ng Adidas noong time na yon ay matangkad at hindi katulad ng height ni Michael Jordan.
Sa katunayan ay sinabi pa nga ng distributor ng Adidas sa executive na no one can relate to those guys who can relate with a 7-foot tall guy. Sa kabila ng sinabi ng distributor ng Adidas ay buo na talaga ang desisyon ng executive. Dahil sa pangyayaring yon ay pumirma na ng kontrata si Michael Jordan sa Nike. Well, sa unang taon pa lamang ni Michael Jordan ay nagawa niya nga po ang tatlong kondisyon ng Nike. Siya nga po ay nag-average agad ng 28 points per game, 6.5 rebounds, 5.9 assists at 2.4 steals per game. Kaya naman hindi na nakakapagtaka kung bakit siya napasama sa All-Star at itinanghal na Rookie of the Year noong 1984 to 1985 season. Dahil sa karisma at pinamalas na galing ni Michael Jordan ay nakilala ang kumpanyang Nike sa market. Maraming tumangkilik at nagbigay ng suporta para sa brand na ito. Lalo pa nga itong nakilala nung mga sumunod na taon dahil sa pinamalas na galing ni Michael Jordan na talaga namang halos lahat ay gusto nang bumili ng sapatos ni MJ. Isang malaking pagkakamali nga ang nagawa ng Adidas. Ang hindi nila kunin si Michael Jordan. Idol, yun yung istorya ng marketing ng mga sapatos, lalo na kay Michael Jordan, na ito yung pinaka malaking pagkakamali ng Adidas na hindi siya kinuha. So, sana nagustuhan niyo yung video mga ka-idol. Maraming salamat dahil nakapunta kayo dito at nakarating kayo dito sa video na ito. Ay, sa hindi pa po nakapag-subscribe, mag-subscribe at syempre mag-like mga ka-idol. Sa Facebook naman, huwag nyo naman kalimutan mag-follow at syempre mag-like. So, maraming salamat. See you next vlog mga ka-idol.